Pag-usapan natin yung trending ngayon sa GCash, yung unauthorized withdrawal transaction. Bakit mo sabing unauthorized? Diba? I'm sad kasi hindi naman talaga yun yung owner yung nag-withdraw, diba? Hindi niya. Talagang na-hack yung device niya. Kung sa system ng GCash sa kanila is walang problema kasi valid yung processes at saka yung transaction ng withdrawal kasi meron yung verification, di ba? So, may investigate yan. So, parang may problema doon sa device nyo. Kasi Web3 lang sila kamakailan, di ba? Device ID. Dapat mas high na ang security. Kaya lang, matalino din yung mga teaching ng mga culprit dyan. Kasi, yung mga phone, hindi kagaya ng iOS, lalo na yung sa Android, Samsung lang talaga yung, let's say, yung sa iba kaya medyo mura pero high naman yung specs niya. Doon tayong talo sa security system kasi third party yan eh. Yan. Andun yan. So device, balik tayo sa GCash. Kung yung transaction, yung verification details ay na-provide at of course, na-withdraw yung pera kasi valid or verified nga yung transaction. Valid transaction yun kung i-consider digitally doon sa algorithm. Ang problema ngayon is malocate ba nila, trace ba nila kung sino yung hacker or yung na-withdraw ng pera. Diba? Ganyan. Kaya, posible din na mag-play tayo na makuha doon sa nag-withdraw ang pera nyo. Kasi, pag ma-prove nila na mayroong talagang problema doon sa user din, for example, ito talaga yung phishing. Kaya let's say, nakaka-access doon sa mga online banking. Yung phone nyo, kung hindi naman yung Samsung at saka iOS, hindi ako sa yun lang itong recommendation ko. Kung hindi high ang security niya, huwag kayo mag-online banking. Ganun yan. Sa akin lang, sa paningin ko, kasi, tech person din ako. Kaya, install kayo ng app. Install kayo. Tapos, yung attitude nyo sa pag-install ng new app, punta tayo sa Android ha. Yes. Alam nyo ba yung unang gawin nyo? Tingnan nyo hindi lang yung reviews, tingnan nyo yung sa privacy details, yung ina-access niya. Kung hindi kayo maka-install, kasi nga kailangan mag-yes, basahin nyo. Tapos, off nyo, log out nyo yung online banking nyo, yung mga e-wallet nyo, install nyo, at saka, pag mag-yes kayo, after that one, huwag nyong palampasin ng 5 minuto, punta kayo sa permission manager, at saka, i-not allow nyo yung sa phone, messages, at saka contacts. Yon. Hindi dapat sila makaka-access. Kaya nakukuha yon nila yung mga OTP. Ito sa device nyo yun eh. Kasi nga, ina-allow din nyo yung nakuha ng details nyo na maka-access. Yun yung mostly dun sa install na, lalo na sa mga free app. Doon. So, for me, recommendation ko, kung marami kayong pera at saka active ang lifestyle nyo sa e-wallet, saka online banking, Samsung na Android, at saka iOS. That are my recommendation. Yung sa iPhone. Yung sa iba, magaling naman sa specs kung pang-play lang, for example, watch some movie. For sa online banking, doon tayo, top 1 natin priority ang security. So, kung may magtanong, makukuha ba namin yung pera? Hindi ko masasagot yan kasi kung ako naman si GCash, valid ang transaction, may part din kayo kung investigate natin nga may mali rin kayo sa part nyo. Kompleto yung verification at saka validation. Ngayon, ang gawin ko na lang, kung ako si GCash,
hanapin ko yung nakakuha ng pera nyo. Kung mahanap ko, di, meron pambalik sa inyo. Pero kung sa company naman, hindi ko kasalanan at may part yung kasalanan kasi nga sa inyo naman yung end user, yung access, hindi naman sa system. For example, di ba? Validation yun at saka verification. Yun, doon tayo nagkatalo-talo. So, check your phone. Huwag kayo install ng install, lalo na sa mga free app dyan. At saka basahin niyo yung, from time to time, basahin niyo yung mga data privacy. At saka yung ina-allow niyo na permission. Bye-bye!